Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Straight to the point, live on the spot, Non inimpossible sa liquided versus veritatim sed pro veritati, sapagkat para sa katotohanan lamang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Muli nagpabalik ito lingkod, Brad Eugene Gapo, Dipensor Katoliko. Samahan ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon sa Ash Wednesday, kung bakit Ash Wednesday meron tayo, at saka itong celebration of Saint Valentine's. Now, kasi araw po ngayon ng Miyerkules, pizza 14 na po sa buwan ng Pebrero. So, eksakto dalawang selebrasyon ang meron sa simbahang Katoliko. At bago ang lahat, manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So, once again, magandang umaga po sa inyong lahat. At bago ang lahat, mag-play muna tayo ng music. Di ba tayo mag-copyright nito? Sa kuwan. Anyway, atin to music natin to, di ba? Wala naman sigurong copyright sa magmamayari nito. Katoliko ito. Maraming gumagamit sa kuwan, sa mga presentation dito sa kuwan. Pero i-play natin to dito. Gandang umaga kasi baka makapiright tayo sa YouTube. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na sa lahat ng naabot sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. I-play muna natin tong music kasi magtimpla pa muna ako ng kape. Kalimut. Okay. So, once again, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga naabot sa ating programa. Now, eksakto naman, natapos yung awit natin, tapos din tayong magtimpla ng kape. Oy, okay. So, merong gustong pumasok si Kwan. Mamaya na lang sira, matapos ang anyway, saglit lang naman tayo. Tawagan mo ako sa Messenger. You call me in Messenger, I will answer your call. O gusto mo ng talagayan? Sige. Walang problema yan. Gusto ko yan O sige, pasok ka sa Messenger na lang Annalisa Tia Camacho, happy Valentine's Day po sa lahat ng mga followers natin. For almost 49,000 na po tayo. Salamat sa inyo salamat sa inyo. At lahat ng mga nanonood sa ating programa diyan sa Maya Lakbay Katoliko YouTube channel natin, paki-subscribe na rin sa mga hindi pa naka-subscribe. At salamat sa inyong pagsuporta. Sino ba ito? Si Dante Bayer, gandang umaga po sa inyo. Si Sister Lily Velasco Antoque, gandang gabi po sa inyo, ante. At happy Valentine's sa inyong lahat. Anyway, sa mga nanonood sa ating programa, magandang umaga. So pag-uusapan natin itong tinatawag na Ash Wednesday. Ano po itong Ash Wednesday? Yung pagpapahid ng
abos ano, pero cross ang nakalagay. Biblical ba itong pagpapahid? Biblical ba itong tanda ng cross ano? Kapag tiningnan natin yung Biblia, meron ba sa Biblia na mag-antanda tayo ng cross, mag-sign of the cross sa noo? Nindot ni nga topic karon aron masabtan sa mga sulpot. Yes, kaya nga mayroong nagsabi sa akin, itapik mo naman yung Ash Wednesday. Sabi ko, hindi na muna dahil exact date Pebrero 14, tsaka na natin to itapik. Kahapon nagbigay tayo ng komentaryo kagabi, guards kaya Denmar Santiago yung natalikod ba ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon eksakto Pebrero 14 o February 14, araw po ng kapistahan or selebrasyon ng hindi lang basta kapistahan siguro ano, selebrasyon ng ni Saint Valentine, yung bang isang martir na paring Katoliko na pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pagsisiwalat or pangaral dahil kay Kristo, in short. Kaya nga mayroon tayong mga martir, di ba? Ang siguro sa mga hindi nakakaalam, namatay po itong si Saint Valentine sa yung kanya mismong kapistahan, died in the 3rd century of Rome, Pies de February 14, di ba? So basahin muna natin ang background sa life of the saints nitong si Saint Valentine. Ayan, sa pahina 71, meron akong life of the saint. Saint Valentine, a Roman priest, together with Saint Marius, so dalawa, and his family, assisted the martyrs who suffered during the reign of Emperor Claudius II in the 3rd century. Being apprehended, he was sent to the prefect of Rome, who commanded that he be beaten with clubs and afterward beheaded. He suffered martyrdom about the year 270. So naging patron po siya sa tawag nito, naging patron po siya sa mga patron of greetings, and nakalagay, the custom of sending Valentines on this day is the revival of an ancient pagan practice. So mayroong mga ancient pagan practice which consisted in boys drawing the names of girls in honor their goddess, kanilang mga diyos-diyosan, Burata Hono on February 15. To abolish this practice, names of saints were substitute on village drawn upon this day. So inaabolish na pala nila, no? At pinalit nila si Saint Valentine's. Ang ganda. Ang ganda kasi nung na-convert siya, no, si Constantino, inabulis nila lahat ng kanilang mga diyos-diyosan at ipinalit nila ang Kristo at kami mga santo. Ayan, no, may ako church mayroon ako history, yung conversion of Constantine. Wala na yan, yung mga diyos-diyosan, wala na, di na sila nag-iipik yan, no? Christianity is accepted in the empire. Alam nyo ba kung bakit galit si Claudius II kay Saint Valentine? Although kahit isang Romano ito si Saint Valentine, paano naman kasi pag live-in lang, kinakasal niya at nangaral din siya ng Ebanghelyo na where in fact ayaw ng mga Romano kapag nakakarinig sila ng Kristo dahil may sarili po silang Panginoon, yung nga sinabing goddess. Yung Greek, maramihan silang maraming Diyos-Diyosan itong Greek kumpara do sa do sa Egyptian. So thank you sa pawas out. Happy Valentine's Day sa tanan sa ko igsoon pagto. Hindi na lang muna ako nagpalit ng yung uniform natin sa punto por punto dahil maginaw dito
Hindi naman Pasko, bakit maginaw sa ngayong panahon na ito? The invasion and unrest the 3rd century AD brought more converts and new strength to the Christian church. The persecution ceased, humina na, and Christianity became one of the many religions allowed in the empire. In 312, the Roman Emperor Constantine converted to Christianity, becoming the first Christian emperor. He issued a law allowing Christians to practice the religion freely, and during the reign of and become a stronger supporter of the church. In 380, during the reign of Theodosius I, worship of all gods was declared illegal, and Christianity soon became the official religion of the Roman Empire. So, diniklara ng illegal ang kanilang pananampalatayang sumasamba ka sa kanilang Diyos-Diyos, sa kanilang gadaw di umano, wala namang Diyos. Diniklara na nilang illegal. So, ang nangyari, ayan nga, ay pinalit nila ang Kristo at sa kanilang mga tradition and costume with regards about yung mag-aalay sila ng about sa kanilang Diyos-Diyosan, pinalit nila si Saint Valentine, yung tunay na santo talaga. So, meron akong babasahin. So, konting background lang to sa Saint Valentine bago tayo dumako sa Ash Wednesday, kasi ang pinakasentro talaga ngayon is hindi lamang po si Saint Valentine, kundi binigyan natin malaking pagpapahalaga ang Ash Wednesday. Ano ba itong Ash Wednesday? Biblical ba ito o hindi? Meron ba sa Biblia mag-antanda ng cross sa ano? O babasahin natin yan mamaya. Na ako'y gisend pa, yun na lang pang alalay. Salamat nga pala sa mga nagsend sa atin. Hindi tayo nangingi pero sila yung mga nagsisend sa atin. So babasahin natin yung 266. Ayan. 66. Happy Valentine's nga sa lahat ng ating mga followers. Valentine's. Tingnan nyo Merong itong nagkaakibat na short history pero babasahin lang natin pinakapunto. Valentine's, February 14 is a special day of sweethearts. Kita nyo? It was once thought to be the time of year when birds began to meet and chubby little love god named Cupid. Sa Diyos-Diyosan ito, sa kanilang sa kanilang trabaho ng mga Romano dati. So, since special day of sweetheart, so pinalit nila si Saint Valentine. Nagpapakamatay sa ating pananampalatayang Katoliko. History, the Valentine's Day or Valentine's Day is believed to have the beginning of Roman festival called the ano ba ito? Lupercalia o the early Roman mint. Yung mga, yun nga, yung Diyos-Diyosan nila. Since namatay itong bakit namatay si Saint Valentine? Dahil sa kaniyang mga gawaing Kristyanismo. Nabawal po sa Romano yan. Ayaw nila yan Ngayon, ang nangyari, mayroon palang anak itong si Claudius Decican, Emperor. Sinabi ng kanyang sekretarya, di ba total friend naman sila nitong isang, kasi itong si Julia is anak po ito ni yung bata, I think mga siguro na sa edad na, kung hindi ako nagkakamali sa mga, correct me if I'm wrong, basta bata, malit na bata itong si Julia, blind, sa po siyang bulag since birth talaga. So, naging friend ito ni Saint Valentine. So, okay naman ang kanilang relasyon sa pagiging pagkakaibigan. But, ang problema lang yung kanyang ama, si Claudius Decican, ayaw talaga niya pag Kristiyano ang ipangaral. So, Kristo, takot siya kay Kristo. Nangyari, nung pinakulong nila si Saint Valentine, pinaaresto, pinuntahan na lang ng bata sa loob ng kulungan. At sinabi ni, uy, nakuan ka pala na, parang nagkuan sila ba, uy, nakulong ka pala, nangyari sa'yo? Dito na sila nagkuan. So, ang bata, sikreto niyang itinanong kay Saint Valentine, sabi niya, totoo po ba na ang Diyos na sinasabi mo ay
makarinig sa lahat ng mga dasal, didinggin lahat ng mga dasal. Sabi ng isang pare natin na santo si Saint Valentine, oo naman, makakarinig talagang Diyos. Bakit mo natanong yan? Sabi niya, alam nyo ba, ang pinipray ko everyday, araw at gabi, makakita lang ako. At lahat ng mga sinabi mo, makita ko. Doon sa loob ng kulungan, nag-pray sila. Hindi pa natapos mag-pray si Saint Valentine, ang bata, nagkuha na siya. Nagtaka na siya, bakit meron siyang nakitang ilaw? Na, in fact, madilim naman yung paningin niya. Hanggang sa nakita talaga niya si Saint Valentine at na-restore ang kaniyang paningin. Bah! Oh. Ganda ito. Na-restore at pinupuri nila ang Panginoon. Sinamba nila ang Panginoon sa loob mismo ng kulungan. At doon, ang correct me if I'm wrong sa pangunawa ko, because of the conversion of Constantine, the whole empire, kaya, yes, tama yan. Now, tawag nito, sinulatan niya bago pa naman mamatay si Saint Valentine, bago siya putulan ng ulo, sinulatan niya ang batang si Saint Julia, stay closer to God. Tandaan ninyo stay closer to God. Kaya magandang konekta ito sa Ash Wednesday, na wag tayong mawalan ng pag-asa. Stay closer to God. Ngayon, sabi ni Cardinal Tagle, na tatalikuran na natin yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan nating mga kasalanan, wala na yan. We have to face kung ano tayo ngayon, magsisisi tayo. Ito yung araw na magsisi tayo at magpatanda tayo ng krus Ngayon, ikukunik natin to. Kaya nga, pag nag-antanda tayo ng krus we are going to stay closer to God. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang ganda ng mensahe nitong minsan lang tong mangyari na Febrero 14 ay pagiging Ash Wednesday na rin, minsan lang. So ang tanong, biblical ba? So much for that, for the life of Saint Valentine. Basta yun yung mga punto na namamatay talaga siya dahil sa ating pananampalatayang Katolika. Now, biruin mo nga naman, anak pa ng isang emperor, sinulatan pa niya, stay closer to God. Ikaw, papatayin ka na ng isang emperor. Magawa mo pa bang sulatan si Julia kung ganon? Baka sabihin na lang na yung papa mo, walang kwenta yun, papatay na ako bukas, di ba? Mga ganong mga senaryo. So, iba yung nangyari niya, love, yung pinairal niya is love. Tignan mo nga naman, kaya nagiging araw ng puso. So because of dawit kasi dito yung love. Good morning, Brad, watching from Davao City. Anyway, si Brian So dito tayo sa sa tawag nito, Jake sa Ligumba, maayong buntag, Brad. Happy Valentine's Day og sa tanang mga Katoliko watching from Kabankalan City. Okay, taga Kabankalan City. 100% correct, bro Gabs. Maging tatag sa RCC. Now, di ko pa na-post ito yung yung short reflection, by the way. So, anyway, itong celebration ng Ash Wednesday, magandang connection ito sa ating Valentine's Day ngayon. Stay closer to God, di ba? Now, mayroong mga sikta na nagsasabi na hindi biblical. Yung Ash Wednesday, di ba, nag-post ako ng picture, nag-viral pala yan, 31 plus na yung reaction, at saka 8K na ang share, 8K plus na yung share. So, mayong adlaw sa Badlis, bro. May nagtanong sa akin, ano bang usang adlaw ning Miyerkules Badlis, Brad? Miyerkules yan. Miyerkules. So, anyway, salamat sa inyo. So, ang Ash Wednesday, biblical ba ang pag-antanda ng cross sa ating
At bakit sa tuwing magkakaroon tayo ng antanda na yung tanda sign of the cross sa noo gamit yung abo, bakit bawal sa atin kumakain ng karne? Yun nga, napagbintangan tuloy tayo ng mga ibang sikta. Ay, aral demonyo sa inyo, bawal na kayong kumain ng karne. Hindi yan. Hindi aral demonyo yan. Aral demonyo yung mga ayaw na talagang kumain ng karne forever. Yun yung aral demonyo. So ang sa atin disiplina lang. Okay, magbanggit tayo ng about sa Code of the Canon Law. Magbanggit tayo niya mamaya. Okay, so ang Ash Wednesday. Ang Ash Wednesday, mayroon sa Biblia na ang mga tao pinapatay pala. Bakit daw pinapatay, Brad? Nakakatakot. Bakit daw pinapatay? Pinapatay dahil walang tanda sa cross. Hindi nagtanda sa walang sign of the cross ano. Kaya pala pinapatay. Ayan meron ako Biblia. Ito. Christian Community Bible. Tignan ninyo ang Christian Community Bible. Christian Community Bible Catholic Pastoral Edition, Revised Edition. Bakit ba natin ginagamit to as a Catholic? Because mayroon po itong mga imprimatur. Pagka mayroong imprimatur po ay aprobado ng ating simbahan. Yung mga, halimbawa, marami akong Biblia Protestante yan. May ilan dyan Katoliko. Bakit, Brad? Mahilig ka sa Protestante na hindi naman aprobado ng Biblia yan, tama. Pero hindi aprobado ng Katoliko, tama. Pero ginagawa lang natin yan for tinatawag na references na even yung mga translation hindi Katoliko, mayroong mababasa, di ba? Mayroong mababasa. Okay, lakas ba yung audio natin dyan? Paki-kuan na lang paki-comment down below na lang. So chapter 9 verse 4. Ayan. And hanggang 6 po tayo, no? And he said to him, pass through the center of the city through Jerusalem and trace a cross on the forehead of the men who sigh and groan because of all the abomination committed in it. 5. Anong nangyari? I heard him say to the others, now you may pass through the city after him and strike. Your eyes shall not look with pity, show no mercy, do away with them all, old men, young men, virgin, children, and women. But do not touch anyone marked with a cross. Wag ninyong galawin ang sino man na may marka ng cross sa kanyang noo. Pinapatay pala. Ang exempted sa pinapatay, yung walang, no? Ang pinapatay, yung walang sign of the cross, ang exempted talaga sa papatayin, yung tawag nito, yung may sign of the cross sa kanyang noo. So, ayan, klaro klaro talaga ang nabasa natin na sa Biblia mayroon sign of the cross. Ayan. At pinapatay yung mga walang sign of the cross. Now, biblical basis tayo. Sa Biblia, pag meron ba sa Biblia ang paglagay ng abo? O pang yung pagsisisi or sa Bisaya pa na pag kanang bangutan o sa Tagalog pagluksa sa Dios. Di ba? O magluksa sa Dios, yung pagbangutan ba yung luksa sa tawag nito sa Bisaya. Now, dito mababasa natin sa 2 Samuel 13:19. Ano ang binanggit sa atin sa Biblia sa 2 Samuel 13:19? Sandali lang. Tignan ko. Ang Biblia ang ginagamit natin ay Magandang Balita Biblia. 2 Samuel 13:19. Tignan natin to. 2 Samuel 13:19. Gandang umaga kay Edgar Gabas. 13:19.
19. Ano ang sinabi sa Biblia? Pinunit niya ito at nilagyan ng abo ang kanyang ulo. Pagkatapos, tinakpan ang kanyang mga kamay, ang mukha, at umalis na umayak ng malakas. So, nagluksa talaga, no? O meron sa Biblia, abo. O, di ba? Nakita natin sa Biblia, abo. Una, may tandang krus ang people of God, no? Pero kapag wala ka, patay kang bata ka. Yan po yung binanggit sa Ezekiel 9:6 na ang exempted pala sa patay yung dihay ng utana na ko alliance ba about aning pagtuong panguros niya na ko na ug mao man galing ni sundo nato ning pastor kay ingon ra bas pastor sundo ning kining nakasuwat sa Biblia na arabas Biblia ang gipatay sa bisan kinsang tao nga di kahibalong manguros nada na kul nas Biblia kung basahon na kunot yung agtang man nagbasa oy so abo ang sinasabi so kaya ngayon Ash Wednesday now meron pa bang ibang kuan yung tinatawag nito sa senaryo sa Biblia ano ang kuan mababasa natin sa Biblia di ba ano ang mababasa natin sa Biblia di ba meron diyan sa Lucas 10:13 basahin natin tong Lucas 10:13 sa New Testament magandang balita Biblia mayong buntag sa ating lakwatsirong Catholic faith defender si Brother Roland Pards gandang kwan umaga sa iyo kawawa kayo mga taga Corazin kawawa kayo mga taga Bethsaida sapagkat kung ang Tiro at Sidon ginawa ng mga himalang ginawa sa inyo matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngayon, kasi mayroon tayong Ash Wednesday, tanda ng pagsisisi natin sa ating kasalanan. Tama pala si Cardinal Tagle. Talikuran na natin yung mga nakaraan. Kung mayroon tayong kasalanan, talikuran na natin yan. Wag na nating balikan, sabi na, wala na, di na ako pwede kasi makasalanan ako. No? Kaya nga nagpapaalala sa atin si Saint Valentine sa sulat niya kay Julius ang anak ng ni Claudius Decican, stay closer to God from your Valentines. Nakita nyo gaano ba kahalaga ang mensahe niyan sa isang bata galing kay Saint Valentine, kasi minsan lang tong nangyari na sabay ang selebrasyon ng araw ng puso at saka sa ating Ash Wednesday. So meron na sa Biblia mababasa natin yung abo, tanda ng pagsisisi ito. Now nakita ninyo ano ang mababasa natin sa Esther 4:1-3. Basahin natin to, Esther 4:1-3. Ayan yung kasi ang ginagamit natin is Idras Esther. Magandang balita Biblia. Esther 4:1-3. Basahin natin ang nagkasulat sa Biblia. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot ng damit panluksa, naglagay ng abo sa ulo at naglibot sa buong lungsod at malakas na sinisigaw. Ang nais nilang lipunin ay isang lahing walang kasalanan. 2. Nang umabot siya sa pasukan ng palasyo, huminto sapagkat hindi pinapayagang pumasok roon ang sinumang nakasuot ng damit panluksa. 3. Ang mga Hudyo naman
sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis, nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. Ginawa kaya ito ng mga Seventh-day Adventist? Kasi utos ng Diyos ito eh. Meron bang mga Seventh-day Adventist na gumawa ng ganito? Kayo, kuan, kinsa tong kadit nga nanimba una bago ang dit-dit, nailhan karong adlaw kinsa ang gadit nga nanimba una bago ang dit-dit. Alam nyo, dati maayos pa naman yung hagunoy. Pagka kinabukasan, bakit mayroong ebidensya sa hagunoy, ha? Sa kasagbutan, ahawan kayong kasagbutan, libon kay na. Pagkaugma, nahawan namang kasagbutan, brad. So na, sumay na. Abasa na, lagi ko'y nakitan. Unsa man, nabilin mang ebidensya. Atay. Unsa may ebidensya? Ang ebidensya, no? Kamu nalay bahala. Alang sa kasayurang tanan, by the way, talan isang binisayon kadali, alang sa kasayuran, ang Valentine's, para ragina siya sa adlaw sa kasing-kasing. Wala na ilabot anang kanang talo, kana bang kasing bitaw nga gibagdok-bagdokan sa may kanang mahilig dula sa unang pisok. Wala na ilabot kanang bagdok-bagdok dana, kanang mutilaw-tilaw, mutimo-timo, kawa na ilabot. Of course, mapahinungod man ta sa itong mahal sa kinabuhi. Huwag na kay uyab, hatag kag buwak, hatag kag, unsa ba na, ganahan ka dag tidibir diha. Kanay rabang uban, kay demanding kayo. Gay kog buwak, bi. Tagaag buwak, niya masuko pag tagaag plastic na buwak. Sa man imong gugma, plastic ra, kayang mong buwak, plastic. May punto rin. Tagaag dili plastic, alipay kayo. Pero gipalitan tidibir, alipay kayo, dako kayo, tidibir, gipalitan. Tagaag buwag nga plastic kay bratohon dili. Pero tidibir nga plastic, okay ra. Mas mapay na lang nakop na lang mong tidibir ito gihalog ninyo. O ba? So, sandali lang nga yung mga Tagalog, mamaya. Anya, ay tado ha, ayaw gid mog timo-timo panahon. Ana, kay og tinud-anay kang Katoliko, bawal ang timo-timo, ha? Tingala na lang ka, pila ka adlaw. Sama na, gipanahot ka wa. Ano man, pirti naman mo suka-suka lagi. Ay na. Nanay sulod agalkan siya. Ida. Pero may pahatagan na laga masugo pa. Ang buwak malaya na pero hatagag anak masugo pa. Anyway, may problema ning kay kaning anak gasa man na. Pero ibutang las lugar ay lang ning uwag-uwag style kay ang simbahang Katoliko manggod. Sayang ang ato ang kuan, sayang ang ato ang pagsaulog sa gitawag natong Kwaresma kana bang nagkuan man ta sa tawag aning gahinulsol man ta. Mo nang gapabadlis ta. Asa ba ning hinulsol aning niya nga magsige pog kiyod-kiyod anang punuag kawayan? Sige. Ha? Aning punuag maisan, imbis ang maisan dili pa pwede isang gion. Nangabali na lang kay tuwa dito pahipian nan tunga. Sabay. Wa kita hinungdan anig mo. Pwede man ni siya, pwede ra man na. Kana gitawag natog ang anak gasa man na pero ibutang na tos lugar kay ang simbahang Katoliko wala ta magdawat anang timo-timo, ha. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Dili na usong flowers ug chocolate. Ha? Unsay uso karon? Dito na sa kuan. Dito sa kamaisan, kahagunoyan. Bali. Ha? Nya tanawa. Pag ulis balay, laki naman ni Paris sa akong kuan, sa akong sanilas. Nagkabaylo di ay. So mao ni resulta. Hindi bang kaniyo bang gitawag na tug timo-timo ba? Na pagresulta ning niya karon. 18 anyos ni buros na. Nya kana ra ba sa balaod sa atong Pilipinas
ang 18 ug 21 pwede na siya kaslon kung naay pagtugot sa ginikanan. Pero walay pagtugot sa ginikanan di gina kay andi kuan mo gina. May pwede ba kung magkasalba 18 naman ko sa 18 na 18 raka 18 paka dili nako. Ani bata pa jud kay nani Hilak pa manggali siguro nagbilinan og bahaw. Hilig kay uwag-uwag ba karon dili biaron panahon sa uwag-uwag kay ngano man kani pagbuot na gini sa Ginoo ba nga kay kuano kanang as a Catholic no talagsar ni mahitabo ning ang Ash Wednesday na tunong sa sa kasaulugan sa gugma i-connect nato ni siya sa gitawag nato og katong giingon bitaw ni Saint Valentine ngadto kang Julius, stay closer to God. So i-connect nato ni panahon dos paghinulsol kay Ash Wednesday mandiron panahon sting uwag-uwag. Iwa man gyud kaning mga uwagon da ba kuan ba ato lang ni minimize lang gini ng uwag-uwag pautong sa lang. Kaning uwag matud pa sa dihang nangumpisal ta dila na ko inganlan ang maong pare. Kining uwag tinuod man gasa ginas Ginoo kay di ka gigasahan ng uwag. Usaw man pag sanay ugwa kay uwag. So ang uwag ibutang lang na natos lugar. Gi-design na sa Ginoo ng uwag, alang lang nasasalag sa kaminyoon. Dili na alang sa kana bidong ingno nato nga tuakas kasagbutan, kahagunoyan, kauyog-uyog dito. Tapos kamaisan. Bisag wa pay terminong gisanggi na lang kinang bali na magmais. Uwag-uwag bro, inig-uli mama. Unsay sudan ma? So munang lisod bitaw, ano bang gitawag nato nga although akong gi-emphasize nato diha, wala may problema ning muhatag tagbuwak. Problema sa part of love na. Wa poy problema muhatag kag bisag unsa. It's a part of love gyapon na. Pero kana bang gitawag nato kung naay kay kung mo reklamo impas appeal kaang mas maayo ihatag na bula katong naay kaang kay kung mo reklamo ihampas ang kaang asa mang bula ka ni kados kaang aman ikaw na rin patubo ana tama kan so depende na kay kani manggod ang gugma wa man magkanigong gugma itang tagugma no wala man na magdepende aning buwak ano digwa kaya tagbuwak way gugma mingon pag uy palitikog tidiber nya tagaag buwak nga plastik di mo dawat nya tagaag tidiber nga perting plastikang ginama ra tong kutson nga kana bang gisudlag mga gikunis-kunis nga bukong kanang bunot salins giilo ba salins gipahid sa duga wala dia mo kira mo pay manakop na lang magtidiber dito guyodon sa inyong balay. Karon panahon ros pinitin siya sa pagginulsol gituyo nis Ginoo nga matunong aning adlaw para nga makahinulsol gitag tinuod kay grabe ang hitabo sa Valentine's Day. Imbis gugma uwag mo nang kita mga Katoliko gipahimangnuan na gitag tinuod karon nga kining ulag ato gisan ning likayan noon gasam ng ulag sa Ginoo kay wa kay ulag saan pagsanay ninyo wa kay ganas sa mga asawa wa kay ganas sa bana naara man ning ulag pero ang ulag alang lang nasa salag sa kaminyon pero wa pa may kasalaya sa magtimo-timo dana di sa ta magtimo-timo bagay lisod man ning magtimo-timo ta pwede lang ning mga kuan ako sa may timuon bahaw din dukot timo-timo latag kape aras kilid unya kini pong gitawag nato nga dako ra ba ni sala po ning withdrawal digit pwede o sa may yung giintira na nya i-withdraw ra di ay puslan ninyong gihimo na ay na nang padayunon anyway naaman tay gitawag nato og kining sacrament of confession mo ingon din ng yawa sa imong hunahuna uy okay ra man ang mag-ana-ana mo total kuan man mangumpisal bitaw kag pare ugma diba na mo ana no sige ana-ana ta diri nyasam ta mag-ana-ana dito lang tas daplin kuan kamaisan mag-ana-ana di unsa man
gawas siguro kung baog ang laki, gawas siguro kung dunay diferensya ang bae. Ay murag wala ra na epekto. Pero og kana gyung wa gyud ya moy depekto, humag ana-ana, naa mo ginay resulta. So, mingon dayon panagutan putol-putol po paning uban niya tinuyuan da na. So, nata ninyo. Oras 38 minutos naman magkalabay, alas 7 kabuntagon. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Kanang mga nakoy kuan na nag-live ko. Kanang mga gitawag kumpisal unta kita bago ta mo badlis atong mga agtang para mahimong takos atong pagginulsol para dili mawala ang bilis sa kwarisma. Usag yan po na siya. Pero ang pinaka-importante diha no sa atong kasaulugan sa kwarisma no, kanang kumpisal o nya magpabadlis ka, tumanon ang penitensya sa sulod sa simbahang Katoliko. Kay balaod sa simbahang Katoliko naminaw magali ang Ginoo anad sa langit sa mo tatang membro. Tanawon sa may giingon ni Kristo ang idili diris yuta idilis langit, ang itugot sa yuta itugot sa langit. Unsa may gitugot ay sa langit, brad? Gitugot sa yuta diyon. Gitugot dito sa langit. Panahon nga di ba naman tay gitawag fasting? Kaning Code of the Canon Law o sa Pilipinas pa ni gitawag nig konstitusyon. Lisod na ni amindahon. Lisod na ni siya gitawag na to og i-abolish kanabang kanang usbon. Ato ra guning basahon ning Canon Law 1251. Tanawa ha. Abstains from meat or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall a Friday. Observance and fasting are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday. Muni magpinitin sa mo nang mingon ta nga di ta pwede mga og karne ani kay bawal, pero ang uban mukaon magbulbul ang lamas balhibo. Sinsa na ha. Pero ato nang likayan kana laging maingon tag kaon magali mi kuan ba dili lami mukaon sa aning karong Bernis mo mukaon lami og balhibo ang lamas. Oy, likayan ginato na ako ang advice niyo ha. Likayan ginato ng mga uwag-uwag ba. Kay kanang uwag-uwag wa ginainungdan ng uwag-uwag. Klaro lang pag-istorya. Kung naa manggaling mo aning gitawag na to pagkauwagon, karon pa lang daan putla na ninyo. Butang ning uwag. Ang uwag na sa gidesign rin ng uwag para sa kaminyoon. Kanang lagi ning giingon nako salag sa kaminyoon. Anang dili ta padali-dali ana. Kay karon is adlaw gid dos pagpamalandong, adlaw ros pagpinitensya, adlaw ron sa gitawag pagginulsol. Unsa man gyud ang pwede ra man ta magkakaog karne. Pero kaning gitawag na to gawas aning Bernes nang giingon sa Canon Law na to ba, may problema na all forms of meat di ta kon mo nang ayaw gining uwag-uwag tanayong uban Valentine's man ron adto ta didto sus dadon ra kag kuan nya ang ending didto ra kay pahigda atong gihapinan ra katong kunot bitaw nga kuan dahon saging ida ya dito sa kamaisan pagid pahuot. Muna, dili, bawal ha, bawal. Naana sa Biblia. Ang kana rabang abo is pag ginulsol na. Munang magpabadlis ta. Sayang, gabadlis-badlis mo di ana karon. Ano pabadlis man ko, brad? Na pagkahuman pabadlis, pagkaugma, tuwas ka gunoyan, gauyog-uyog. Usa ni? Asa mang badlis ana? Ay, normal naman isa mga brad kay uyab man mi. Uyab mo, kasi may kasugo niyo mag-ana-ana mo. Ha? Gisugo mo simbahan nga magtimo-timo mo. Nang magbalansi tag one. Ginagmay ba kay ining uban murag nang lapas na sad sa balaod sa simbahan. Shout out ko sa katong wala mo tuo nga kining ang mga altar server nga babae gitugot kay para niya dakong sayop. Shout out niya sir. Sayang lang sir.
na proud kong Katoliko ka pero lain man kag baruganan. Wag nahiluan dagoy ka sa kuan sir. This is PX sir. Sige lang. So, balik tayo sa issue about nitong biblical ba yung yung Ash Wednesday. So much for that sa atong Bisaya. So, meron dito nakalagay sa ating 'di ba binasa natin. So dito tayo sa Daniel 9:3. Ano ang sinabi sa Daniel 9:3? Oh, yan, basahin natin tong Daniel 9:3. Bida ning mga kasi may may nag-comment sa akin na oy, yung Ash Wednesday ninyo hindi biblical. Biblical yan. Oh, ayan 9:3. Basahin natin yung Daniel 9:3. Ano ang binanggit sa atin sa Biblia? Dahil dito, buong taimtim akong nanalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit, panluksa at naupo sa abo. Yan. Meron Oh, sa Biblia ha. Meron mga iilan ng mga verses na binasa natin regards about ito. So, talagang biblical. Job chapter 2 verse 13. Ano ang sinabi sa Biblia? Oh, about ito sa mga yung mga umuusig sa ating Ash Wednesday. Ang pagkakaalam ko lang, ang Ash Wednesday po ay wala namang hindi gusto ng demonyo na tayo'y magsisisi. Kaya inuusig tayo. Wala gyoy makuhaan ng sigig subay-subay sa tinay, sa tin ang mainungdanon mao ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Wa gyud moy makuha anang sigig subay-subay sa tin ay. Anong sa tin ay? Sino ba ito si Lux Tambiga? Anong ibig mong sabihin? Job chapter 2 verse 13. Basahin natin tong nasa Biblia nagkasulat. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama si Job. Ngunit hindi nila ito pinagsasabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. Sa 12:13 yung binasa natin, 12 pala, 12. Basahin natin tong 12. Malayo pa siya, nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakikilala. Nang makilala nila ito, hindi nila nagpipilang umiyak, napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. Ayan. Yung importante talaga mayroon sa Biblia so maglagay ka ng abo sa ulo. Yan ang kuan, kuan. So about naman sa nitong fasting, 'di ba si Kristo ay bakit 40 brad? Dahil 40 days pong nagfasting si Kristo, hindi siya kumain. Pero sa atin naman, di naman ibig sabihin na di na lang tayo kakain kagaya ni Kristo. Di naman tayo Diyos para kuan. So, yan lang pinaka-basic lang yung tinuro sa kuan. Itinuro sa Biblia. Sino ba itong kuan? So, by the way, good morning. So, yan. Talagang masasabi natin na ang Ash Wednesday ay biblical po. Nasa Biblia talaga ang Ash Wednesday. Mayroon kanina nagsabi sa atin na gusto na niya ng talakayan. So, we have to call this kuan. Sabi ko sa kanya, tawagan mo na lang ako sa messenger ko para kuan, para magkaayos tayo at magkaintindihan tayo sa So, tingnan natin to. Ang history daw ng hindi alam nitong Irong Sabadista nagsabi at sasagutin natin to mamaya. Mga source niyang kinuha, pinuputol niya regarding about kay Saint Valentine. So mayroong nagchat sa atin kanina, gusto daw niya ng talakayan. Bakit nawala
Ginoong Gapo, oy. Ano to? Tawagan natin siya. Gusto siguro to ng ano, ng sharing. Ay. Ito si Katoliko ba ito? Parang kuan ito eh. So mang-scroll muna ako dito kung ito ba'y Katoliko or Seventh Adventist. Mag-scroll muna ako sa, kasi meron siyang profile picture na ano, nakalagay na may cross. Bakit Katoliko ito? Tignan ko muna ito. Ay, wala na. Gusto lang niya ng talagayan daw. So, tignan ko muna ang tawagan natin to. Gusto niya talakayan eh. Wala. Ayaw sagutin itong ano. Wala tayong magawa nito. Di lang natin ipugson. O manya to baga. Okay. Ito sa na yung tanaw na. Ay, wala din niya kon. So meron palang Iglesia ni Cristo na naghahamon ng debate. Ngayon, nung pinatulan ko, bigla namang umatras. Naduduwag siguro itong kuan. Itong isang membro ni kuan ni Manalo. So, yan ang ating kabuuhan ng pagtalakay with regards about Ash Wednesday at saka itong kay Saint Valentine. Ayan nga, mayroon tayong di man nato ni malikayan na dyan tayong mga gitawag na to og santos. Na santos sa simbahang Katoliko manggod, mga martir na sila sa pagtuo nato, nagpagkamatay tungod sa atong pagtuo. And karon gisaulog nato ang gipabug-atan gyud natong tinuod is ang Ash Wednesday, kay maoning adlaw nga kita maginulsol sa atong mga kasalanan. So katong mga wa mutuan ning niang Ash Wednesday kay para nila dili kuno biblikal. Agaduda na jud ko aniron mga yawa dagwan ni sila kaliwat. Ay ano ang yawa di man musugot nga maghinulsol ta sa atong mga kasalanan. Ha? Di magid musugot ang yawa nga maghinulsol ta sa atong kasalanan. Kanang giingon nila nga wala may mabasa sa Biblia, brad. Nag-Ash Wednesday to mga apostoles. Wapoy mabasa sa Biblia, ang gihimo na ni Kristo. Katanaw na to ang senaryo sa Biblia, daghan kay mga butang nga gibuhat ni Kristo, sinaksihan siyang mga tinun-an nga wala mahisuwat ni ining basahuna. So, mo na nga kung sa gihimo sa simbahan, atuan ang buhaton. Kay tudlo man na sa simbahang Katoliko. Naman ang matinganing ubang relihiyon, daghan kay ning gipangimo ang simbahan na wa gihimo sa mga apostoles. Nah, kung sarday gihimo sa mga apostoles, maura sa day natong buhaton. Okay, wala ba kitay mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles namahaw, naniudto, nagilis, nanotbras, naligo, nalibang, magkalibang, nangilo. Wa kitay mabasa ana niya. Di mo nang usaon na to ni ron. Daghan kayo mga trabahos, mga laing sikta ipahid nila sa Katoliko. Kani usaon na lang nila pag-explain aning niya karon. Nga matod pa
ang Katoliko mo ay manglulutos. Ilan ang giingon, yung anong mang nagpagkamartir magining usa ka Roman citizen na himong pare, si Saint Valentine. Nagpagkamartir siya sa itong pagtuong Katoliko. Diba? So, bantayan na ito pag-ayon niya. Ha? So, mauna nga magbalanse tag tinuod ani niya. So, ikaduha, check. Hey. Ato sa ning i-sitting ang ato ang kuan. Kay hey. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat at lalong-lalo na sa mga nanood sa ating programa. Dali lang. Okay. So, bro, pag ang Iglesia ni Cristo ang naghamon ng debate, kayo pa ang magsulat doon sa sentral nila para payagan nila ang debater nila. Kasi iba ang Iglesia ni Cristo. Kailangan mo pang magsulat dahil kapag palpak yung kwan nila, magigiba talaga ang buong organisasyon nila. Kaya nga pipiliin nila kung sino'y padadala nila sa debate. Mayroon silang national debater. Natalo nga lang ni Father Darwin. Alam nyo ba ang debate na yon? Yan po ay nagpa-convert ng marami. Dagan kayo nag-convert ang debatiha. Besides, kuan sa kadali lang Okay, so beside yung mga iglesia ni Cristo, with all your respect, talunan po yan sila sa sa debate. Kaya yan yung kuan sa atin. Wa gyud mo'y makuha na sigig subaybay sa atin ay ang may nungdanon mao ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Sugo sa Ginoo. Sino tong si Lox Tambiga? Anong kuha ni Lox Tambiga? Nag-request sa akin to Nag-request sa akin to si Lox Tambiga. Ayan sino ba ito? Tignan ko muna ito Katoliko siguro ito. Katoliko to. Oo, tama. By the way,
Sino ba itong ano? Yung bang nanampal ng yung nahuli, nanampal sa matanda, pastor ba ito? Or pastor yung sinampal? Lais ko lang kaklaruhin, lilinawin ko lang ha. Pastor ba itong nanampal o ano? Nais ko lang linawin yan. Okay, by the way, abangan niyo na lang ang debate namin ng isang 70 Adventist ngayong February 19. Abangan niyo na lang yan, ang aming debate, February 19. Tignan ko muna kung anong araw yan. February 19. Nasaan na ba yung kalendar natin dito? Kalendar. February 19. Lunes po yan, ano? So, abangan nyo sa ating kuwan. Lunes po yan. Sa alas 8 ng gabi. Anyway, so, nalimutan ko pala. Mayroon pala akong transaction sa ano. Pastor ang gisampal. Unsay topic? Kuan. True church. Kung sino yung tunay na simbahan, 70 Adventist o Catholic Church. Dili siya musugot, ako mo siyang giagit ko, kaya ba nimong pamatud-an karon nga ang 70 Adventist Church base sa Biblia referensya mo ning gitukod ni Kristo. Sa ingon siya, kuan kanang tawag aning ni ang gusto niya pinaagi sa doktrina. Ikaw dili man church and founder akong gusto kay kung doktrina ang imuhang basihan, labihang dagana king kadaladalag doktrina halos gimemorya pa ng Biblia, nganong wala man na matinuod? Nganong wala na matinuod? Ngan siya nga basta doktrina nga itong basihan, magunsam ning doktrina nimo, nabasa ka sa Biblia na atanan nimong doktrina pero gitukod kag kano, wa japon. Saan na lang ako na lang pamatud-an kung kinsay tinuod nato nga simbahan, kana bang imuha o kani ako, kana na lang. Si Ripuentes, meron kayo bang pastor sa Baptist na may schedule ang nagdebate nga wa na ko dayon na kay gigipost na gud to ni Kwan, pamatud-an ako nga ang simbahan o pamatud-an niya nga ang simbahang Katoliko sulpot niya. Nagtapik nami ana sa ni Peter Pindon, debate gyapon to. Si Jando Alabado mo gyapon nya na kontra na pod niya din man, pero tindaganan na kayong mga gatapik ana unya magpayunik tag atoa ginana balik-balik usam ni wa nay laing doktrina simbahang Katoliko kay kana na jud ang na wala balik-balik na nga topic o tayo makuha na daghan na kay mga CFD ka debate ana o ngano man lagi nga nikagat magkanan true church balik-balik talagsar ng true church kita ba kuday ka na debatihag true church ana nga gilahi alam mo bitaw ning gilahi namo kasi tinuod gitimbang-timbang o para na sabat daghan maging sabat disgot og mo isgot tag sabat daghan man pero atong lahion ning niya about sabat pamatud-an ako nga ang Sunday is a Christian Sabbath. O, lahi mo na. O, para mahitabo na March 2 sa punto por punto katong babae nga si Genevieve ba yan? Yung maestra. O, mahitabo na siya. Ay, nangina, pamatudan ako. Adlaw igpapahulay. Ikapitong adlaw. Balik na. Pamatudan ako. Baboy, gidali. Balik na. Ana, pamatudan ako. Nga sulpot mo. Sir, mag-ingon. Sulpot niya. Sus Ginoo, nagpamasahan mo kasaysayan. Magsige mo kisi-kisi kay bugos ang kasaysayan. Wala, ya pud mahimo ni. Kinsay ka debate ni mo bro ana 70 Adventist karon nang kuan sa Russia TV. Sige lang. Kay kato si R.A. Puentes
ako patong kuan, ako patong tawag aning ni ang sulayan og akong buhion tog kanilang debate pero pataod-taodan sa natuto kay sige rang sulpot ay laing mahimo aning trabaho sige tagbalik-balik ana watay laing mahimo sige tagbalik-balik ani niya so sa kadali lang okay. So, wa naman tayo kuan ato sa scene. Oy, galay pa ko. Karon tawad. Kung kuwaon to sa kuan. Ako na lang isabay ning gihulog ani kay di ko mahilig magtigom-tigom aning ni ang Gcash kay basig mahak unya ba nya sayang ang sulod mo na ako dayon bitang withdrawon bisag 20 withdrawon gina sayang Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Takna 4 minutos na human magkalabay ang alas 8 kabuntagon. So maayong buntag sa itong mga sukintig paminaw. Napumday ko'y transaction da ini. Dali ra mag-strong kay as Wednesday ron mag-behave na mag-sacrifice. Dili na mag-strong kay dili na mag-strong kay as Wednesday na ron mag-behave na kay sacrifice. So kaning mga actually sa ato lang bawal magitanis katoliko ni manghagita kay manghagita mahimo naman tang offender ani pero naman ko'y panahon nga mahagit gud ta. So mao nang usahay manghagit gud tag debate. Okay. So wa naman ta igong oras ang tundalan sunod nga igayon. Kini yung ubos sa lugoon sa Ginoo. Unya ba mulay gyapon ta mangumentaryo tatong naigawali nga nagkatawa tas kuan yang wali in taon luoy biya pod. So nagpapansin ni ato ni pansino ning usa ka pastor din sige gribat aning live ni Father Greg Mendez. Ato ni pansinon unya. So wa naman ta igong oras ang sunod gigayon. Happy Valentine's sa tanan nga mga nagtan-aw. God bless. Mag-ingat po kayo lagi in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So katong mga Katoliko nga ako lang advice ninyo, katong mga Katoliko nga sige wali anang Facebook, yung mga Katolik na laging nagla-live, nagpe-preach sa Facebook, ipagpatuloy ninyo yan. Bisan og mag-live ra mo karon pagkaugma wa na ipadayon nagyapon ninyo. Kina may di man sa tanang panahon kwanta. So at least nga di kita mawala sa iri na aragyapon ta. Stay Catholic, belong, believe, become. Unya katong si Brother Roland Parjan ada ni sa Facebook page nga lakwat sirong si FD. Ipalihog lang ko kuan ani, ipalo lang. Ako mo ko dili ko mahilig kayo namo ko Facebook page 4,500 kapin ang followers pero wala na nako nagigamit kay una kapuyan ako sige balhin-balhin dito mag-monitor patag kisay nag-comment dito kinsay ga-message dito may nang dire na lang ta kay mausar tanan di nata magsig balhin-balhin ba anyway so wala naman tayo igong oras. God bless, mag-ingat po kayo lagi. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!